Kamusta po mga kababayan? Si Kamanong po, nagbabalik pong muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin. Komentuhan po natin mga tambay ito pong kumakalat po sa social media. Dahil po ito pong dalawa ay talagang binabatikos po ang dating Pangulong Duterte dahil daw po yung mga kababayan daw po natin doon na sumusuporta sa dating Pangulong Duterte ay nagagalit na raw po, kinamumuhian daw po ng mga tao ron sa The Hague, doon sa ICC, kung saan po nahandun ang dating Pangulong Duterte sa Netherlands. Ayon po yan kay Haydarian at kay Atty. Conti, mga tambay, na ang dating Pangulong Duterte raw ron ay talagang nabubwisit daw po ang mga tao ron, mga katambay. Pero magtataka rin naman tayo, ayon po rito sa ating kababayan na vlogger, na ating makabayang vlogger, ay imbis na kainisan ng taga The Hague o Netherlands ang dating Pangulong Duterte, ay ipinangalan pa po ang parke o ang park sa dating Pangulong Duterte, na tinatawag po na Duterte Park na. Yung park, mga tambay, kung saan po malapit po kung saan po nakadetain ang dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin itong in-upload po ng ating kababayan na si makabayang vlogger na si mamaya po babanggitin po natin kung sino po siya. Ito po, pakinggan po natin. Kapitbahay doon sa detention center, which looks like a warehouse in the middle of a beautiful idyllic village, right? Literally nasa parang probinsya na siya dyan sa Hague, di ba? Di ba, inaalala ko, I was talking to Maris Umali and sila Jove, biglang may nagbukas ng kortina, we're sleeping, gumanon sa amin. Oh, like, yeah. ingay daw. Like, I feel bad for that whole community there na katabi nung Hague Detention Center. Well, yeah, that's one. Pero I think yung whole concept niya was, tumigil na kayong kakadada, tumigil na kayo in some way, tumigil na kayo. Although hindi niya masabing umalis na kayo dito. Talaga lang, Mr. Sabzaharan Guy? Ano ito? Kung maraming galit sa mga nagpo-protesta dyan, bakit pinangalan ng Duterte Park ito? Hindi ako nagbibiro, mag-search tayo. Duterte Park. Ayan tutulungan ko kayo, Duterte Park. And then search. Ano yung lalabas? Ayan mali. Kung galit sila, bakit nila pinangalan ng Duterte Park ito? Ayan hindi po kayo na mismo mag-search sa Google. Search nyo sa Google, Duterte Park. Diba? Tapos, ito, i-ano nyo ito, ayan. I-open nyo itong Street View. Pagka-open mo ng Street View, diba yan yun? Ito yung lugar kung saan pinupuntahan si Tatay Digong, dyan ini-interview lagi yung mga abogado ni Tatay Digong o kaya sila Ma'am Hanelet, VP Sara, pagpupunta sila dyan. Grabe kayo makapamake news Ayan, pinangalan ng Duterte Park. Hindi po ako nag-type niyan. Napakalinaw. Ayan, ulitin natin. Duterte Park. Street View. Yan po. Yan po yun. Yan po yung mga kung saan isinasagawa yung mga protesta ni Tatay Digo. At saka kung galit man sila dyan, mismong mga pulis ang magpapaalis sa mga kababayan natin dyan. Ikita nyo, nagpapapicture pa yung mga kababayan natin sa mga pulis para silang mga artista pa nga. Alam nyo, may permit yan. Kaya allowed silang mag-ingay dyan. Huwag nga kayong fake news. Yan po mga tambay. Nakita po natin kung paano po gumawa ng fake news si Atty. Conti at si Haydarian, mga tambay. Si Haydarian po yata yun, mga tambay. Tama po itong sinabi po ng ating kababayan, mga tambay. Sino po ba yung nag-upload nito? Nakita ko lang po ito sa social media, mga tambay. Si Jojo de Guzman, mga tambay. Si kabayan Jojo de Guzman po ang nag-upload po niyan. At nakita rin po niya yan, mga tambay. Nakita rin po niya yan sa social media. Kaya po in-upload din po niya. Nakita ko po, natuwa po ako Dahil nga po itong mga abogado na si Conti na nagpapalabas po na
parang galit na galit po daw ang mga taga-Netherlands do sa The Hague dahil daw po do sa ginagawang protesta. Kaya nga po sinasabi pa ni Attorney Conti, magsitigil na. Tumigil na sa kakadada raw at tumigil na raw po sa suporta o doon sa ginagawa nila sa kung paano po nila ipakita ang simpatsya sa dating Pangulong Duterte doon mismo sa malapit sa detention facility po kung saan siya nakapiit, mga kababayan. Nakita nyo po, ganyan po ba ang sasabihin na kinasusuklaman at nagagalit mismo ang mga taga-The Hague o taga-Netherlands sa mga supporters ng dating Pangulong Duterte? Sige nga. At kung talagang nagagalit, totoo po yung sinasabi ni Jojo de Guzman. Di sana pinaalis na po sila ng mga pulis doon. Di po ba? Bakit hindi po sila pinaalis? Siyempre po, ibang bansa yun. May permit yun. Di po ba? Saka umiiral din puro ng demokrasya. Di po ba? May demokrasya rin po doon sa Netherlands. Meron pong kalayaan ng tao rin magpahayag, freedom of expression, freedom of speech, at nagbibigay po yun. At hindi po pwedeng mag-rally ka mo doon ang ating mga kabayan nang walang permit. Talaga pong paalisin sila ron. At may oras po yun. Hindi po sila nagrarally ron ng hating gabi na natutulog. Natutulog ang mga tao ron. May oras po yun. Ganun po sa ibang bansa. Hindi po 24 oras na nahandun yung mga Pilipino para mag-rally. Di po ba? Kahit naman saan bansa, kahit sa Amerika may permit at merong oras ang pagrarally. Pagkatapos ng rally, uwian na. Tapos lilinisin pa nila ang mga kalat nila. Hindi katulad sa ating bansa, ang mga nagrarally, lalo makakaliwa. Kalat ang iiwanan, kalat, basura. Pero sa ibang bansa po hindi. Kililinisin po yon. At nakita naman po natin yung in-upload ni Jojo. Talagang pati mga pulis ay talagang nagpapakuha pa raw parang artista. Di po ba? Pero nakita po natin kung paano po magpakalat ng fake news naman yata itong si Haydarian at si Conti. Sa bagay, ano makukuha nating magandang halimbawa sa mga tao na yan? Pinangalanan nga ni Ka Eric yan na dati niya kasamahan niya sa kaliwa. Mga makakaliwa raw sila. Kasama raw niya yan, yung kay Ka Eric. Si Conti, pinag-aral daw po yan. Pinag-aral ng kanilang samahan, yung makakaliwa. Siguro, yan yung sinasabing CPP, NPA, NDF. Di po ba? Ano po ang makukuha nating magandang asal dyan? Sige nga. Yan nga yung nagpapabagsak sa mga Duterte. Di po ba? Makakaliwa. Yan yung mga naapektuhan dahil nga kailangan na po silang mawala dahil sa napakaraming binigay nilang hirap, pasakit sa ating bansa, sa ating mga kababayan, lalo yung mga pamilya na nadali po niyan. Mga ginurgur at sinugi po ng grupo na yan, yung NPA na yan. Di po ba? Kaya dito po, talagang hindi mo paniniwalaan Nakita nyo po yung pinakita ng ating makabayang vlogger na si Jojo. Nakita nyo po. Pinangalanan pa. Yan ba'y sasabihin mo? Ipinangalan pa, Duterte Park. Yung mismong parke kung saan nagtitipon ng ating mga kababayan, ay doon pa mismo ang nakapangalan ay Duterte. Nakita nyo po yun? Pati po sila mismo, pati sila mismo tinangkilik nila. Baka nga nakilala pa ngayon ng husto ang kanilang bansa. Di ba? Ang Netherlands, baka dumami pa ang turista dyan. Totoo naman. Totoo. Lumakas po ang turismo nila, ang Netherlands. Nakatulong po dyan. Nakatulong po ang mga Pilipino sa kanila. Bakit? Hindi naman po lahat na nagrarally doon puro taga-Netherlands, taga-Hague. Di po ba? Karamihan po ron ay naglalakbay sa iba-iba pong bansa na may kakayahan bumili ng mahal na tiket at may kakayahan po na magbayad ng mahal na hotel o sinasabing Airbnb. Di ba? Kung hindi mo kayang ma-afford ang presyo ng hotel, maghahanap ka siyempre ng Airbnb na mura-mura. Di po ba?
Kaya nga po, gumanda turismo nila dahil sa dami ng mga kababayan natin. Kahit po banyaga, kahit po ibang lahi, pumupunta po ron dahil yung sa paghanga nila sa galing ng isang dating Pangulong Duterte nung siya po'y naglilingkod sa atin bilang Pangulo. Hinangaan po yan sa buong mundo. Kaya nga po, kinilalang muli at hinangaan ang ating bansa dahil nagkaroon tayong napakagaling na presidente. Pero sa panahon po ngayon, nagkaroon po tayo ng presidente na may issue ng pulburon na tinatawag daw bangag. Kaya nagkanda bangang-bangag ang ating bansa. At pinagtatawa na naman ngayon ang ating bansa. Kahiya-hiya po ngayon ang ating bansa. Hindi katulad ng Pangulong Duterte, hinangaan, nirespeto. Ngayon, kahiya-hiya na ang ating bansa. Hindi na nirerespeto ang ating bansa dahil meron po tayong leader na may issue na gumagamit ng pulburon. Nakita niyo po itong mga tao na ito, nagpapalabas ng kinamumuhian. Meron bang pinalalayas, magsitigil na kayo? Na kami ay hindi namin kayo tanggap dito? Samantalang ipapangalan pa sa'yo, Duterte Park. Kahit i-google mo pa, Google Map, lalabas daw sa Google Map. Pagka sinerch mo, doon sa lugar na yon, Duterte Park ang lalabas. Maghanap ka doon sa lugar na yon, sa Dahid. At lalabas, pag nag-type ka, Duterte Park, ituturo yung lugar kung saan yung Duterte Park. Ibang klase, no? Ibang klase, Kaya po, tuwan-tuwa pa nga taga-Netherlands yan eh. Tuwan-tuwa sila, yung government ng Netherlands. Tuwan-tuwa. Napakalakas ng turismo nila ngayon. Kumikita pa ngayon ng malaki ang kanilang bansa sa turismo. Isang damo ka lang labas-pasok ngayon mga turista sa kanilang bansa para makisimpatsya, makiisa, makidalamhati sa pinagdadaan ng hirap sa pagtataksil, pagtitrador ng gobyerno natin sa pangunguna po ng Pangulong Marcos. Yan. Yan po ang nadulot. Ang napakabigat niyan, napakalaki pa raw di umano na pera natin ang pakimkim para po litisin din daw nila dyan at tanggapin nila ang isang dating Pangulong Duterte. At tayo pa naghatid dyan. Talagang matindi po ang ating gobyerno. Ay mukha po yatang nakapanig na yata sila sa kaliwa. Hindi po sa Pilipino na kailangan ay protektahan ang matitino. Mukhang protektado po yata ngayon ang ating gobyerno. Di kaya itong mga gumagawa ng masasama sa ating bansa. Di kaya. Kaya po kahangaan mo talaga. Iba po talaga. Kasi yung naglingkod ng tapat at tama at magandang ginawa sa bansa, talagang hahangaan po yan. Nakita nyo po, mismo Netherlands, hinangaan ang Duterte. Inilagay na mismo sa kanilang bansa, sa isang park, ay pinangalanan ng Duterte. Nakakasiguro naman tayo na hindi Duterte ang pangalan dati nun. Di po ba? Nakakasiguro po tayo na hindi Duterte. Pero nung napunta ang Duterte ron, instant, inilagay na nila mismo sa website ng kanilang Google. Sa Google website, pagka tiningnan mo, Duterte Park na. Mga kabayan, nakita nyo po, kung ano po ang ibinagsak ng turismo sa atin. Hirap na hirap tayo sa turismo dahil marami ng bansa ang nagdideklara na iwasan na ang ating bansa dahil nga hindi na safe. Nangunguna dyan ang Australia. At lalong-lalo ang bansang China. Alam naman natin na bilyon ang tao dyan. Bilyon. Pero pinaiiwas na po ang kanilang mamamayan. Kaya nga po, mahina ang ating turismo. Di kaya? Dahil sa ganitong sitwasyon. Pero kabaliktaran. Yung humihina ang turismo natin. Pero sa Netherlands, tumatamasa sila. Napakaganda po ng turismo nila. Pilipino pa lang sa Pilipino. Paano pa ibang lahi? Di po ba? Samantalang tayo, nagtapon ng isang damukal na pera. Naubos ang ating pera. Ang pondo natin,
kung may katotohanan man na tayo ay nagbigay ng malaking pera sa ICC. Kung totoo yan, biruin nyo, lugi na tayo sa turismo, ubos pa ang pera natin para tayo sumuhol sa ICC. Wala pa tayong nakukuhang mga magagandang remittance o makakatulong na mga turismo o turista sa ating bansa. Samantalang sa Netherlands, dire-diretso ang turismo. Dire-diretso ang mga Pilipino na in and out, labas-pasok. Kumikita ang Netherlands ng malaki, limpak-limpak na pera, dolyares sa mga turista, lalo-lalo sa mga Pilipino na may kakayahan. May kakayahan mag-stay doon at magbayad ng mga hotel. Di ba? Grabe, no? Ganun po katindi. Ganun po kapopular yung sinasabi natin. Napaka-popular po ng dating Pangulong Duterte. Ikinulong na nila, kinidnap na nila, pero nag-iwan pa ng trademark. Trademark pa ang iniwanan sa Netherlands. Yung parke ipinangalan sa kanya, tapos biglang gumanda ekonomiya ng turismo nila. Instant. Napakaganda ang nangyari sa Netherlands. Nagkapera na yata ang ICC ng limpak-limpak na dolyar. Sumagana pa ang Netherlands sa turismo. Talagang sila ang sinuwerte. Ang Pilipinas, bangkarote, baon sa utang dahil sa pamumulitika. Ang nadamay, Pilipino. 100 milyon Pilipino ang nadamay sa katarantaduhang politikal sa ating bansa. Komento ng inyong lingkod. Katarantaduhan. Pero tayo ang ibinaon sa isang damukal na utang dahil sa politika. Pero yung banyaga na itinapon mo, ipinatapon mo sa Netherlands ang isang Pangulo, ang dating Pangulong Duterte. Sila ngayon na nagtatamasa. Kumikita ng limpak-limpak na dolyar dahil sa turismo. At ikaw na mismo, gobyerno, nagbigay ka pa ng isang damukal na pera kung may katotohanan sa ICC. Pero yung pinagbigyan mo, tumatamasa. Sa sobrang tuwa ng kanilang gobyerno, ipinangalan pa yung isang parke sa dating Pangulong Duterte. Nakita niyo po yun. At isa pa, sumikat pa. Kumita pa rin sila. Bakit? Yung paboritong soft drinks ng dating Pangulong Duterte na yung zero sugar, yung Coke Zero, dahil zero sugar, yun ang iniinom ng dating Pangulong Duterte, di ba? Kumita na naman ang Netherlands dahil sa negosyo ng Coke nila doon. Di po ba? Napakaswerte ng ginawa. Sinuwerte po lalo ang Netherlands dito po sa katarantaduhang ginawa ng ating gobyerno. Tayo po naghirap. Napakaraming pera na wala yata sa atin. Nakapangutang pa tayo ng napakalaki. Pero tayong minalas. Sila sinuwerte. Instant money ang nangyari sa Netherlands. Dahil sa ganda na ekonomiya nila ngayon. Maganda ng bansa, mayamang bansa, dumadami pa ang turismo dahil kay dating Pangulong Duterte. Hindi naman po libre ang punta dyan. Hindi libre. Walang libre dyan sa Netherlands. Babayad ka riyan, lahat. Di ba? Kaya yan po ang nangyari po. Pagkapalpak ang namumuno, talagang dadalhin tayo sa baon. Numero 1, baon tayo sa utang. At syempre, iiwasan tayo ng turismo. Mga nagtuturis na mga banyaga. Iiwasan ng ating bansa. Di ba? Paano pupuntahan ng bansa? Laganap daw ang krimen. Isang damukal ang kalaganapan na naman daw ng droga, mga addictus. Di ba? Nandiyan pa ang paglobo na naman daw ng mga kidnapping. Kinikidnap ang mga banyaga at pinatutubos. Sino pupuntang banyaga dyan? Sige nga. Kaya ang napala natin, mga bayan, kamalasan. Tayo ang minalas. Kaya kailangan po tuldukan na natin sila. Kailangan po matapos na yung ginagawa po nilang pahirap at pasakit sa ating bansa at lalo-lalo po sa ating pera. Napakatindi po ang nangyayari sa atin. Yung sobrang pasakit at hirap, lalo-lalo pa sa ating pera na ipinamimigay lang.
Kung totoo na sila ay nagpamigay ng napakaraming pera dyan sa ICC, nakita nyo po, ang naging karma, nakarma tayo eh. Tayo ang naubusan at nawalan ng napakaraming pera. Nakarma tayo. Nakarma ang ating bansa. Pinaiiwasan pa ngayon sa mga banyaga na mag-tour sa ating bansa. Pero yung binigyan natin ng nagbigay tayo ng blessing. Ganun po ang lumalabas eh. Binagbigay tayo ng blessing. Yung blessing na binigay natin, sila kumikita, ang dating Pangulong Duterte. Kumita na yata ang ICC at nagkamal pa ng limpak-limpak na salapi ngayon ang Netherlands. Numero 1 sa turismo, mga kababayan. Grabe, no? Kaya, nakita mo, yan ba sasabing salot? Yan ba ang salot? Yan ba ang sinasabing kriminal? Maraming chinugi, war on drugs? Yeah. Crimes against humanity ba yan? Pinagkakakitaan, sikat na sikat, ipinangalan pa ang kanilang parke. Kung sasabihin mo yan ay isang kriminal, ipapangalan ba nila dyan ang isang park nila? Duterte Park? Sige nga. Grabe, no? Ganun po kapopular. At mismo siguro mismo ang government, ang gobyerno ng Netherlands ay hindi naniniwala sa mga akusasyon o mga gawa-gawang mga kaso ng makakaliwa. Di kaya? Di po ba? Kaya talagang magiging proud ka eh. Kahit ikinulong na nila ang dating Pangulong Duterte, proud ka pa rin bilang Pilipino. Bakit? Yung nag-iwan ng trademark ang Pangulong Duterte ron eh. Ipinangalan sa kanya yung park eh. Duterte Park eh. Biruin mo yun, ikinulong na siya. May legasiya pa siyang iniwanan sa Netherlands. Legacy niya yon. Duterte Park. Nakalagay na sa Google. Google Map. Di ba? Nilagay na ng Google Map. At yun po ay may permiso po ng Netherlands government yun. Kasi hindi naman pwedeng gawin ng Google yun. Na ilagay mo lang dun yun. Ididimanda ka ng Netherlands. Hindi namin gusto yan. Kaya yun ay may approval po. Siguradong meron pong permiso yun ng Netherlands government, mga tambay. Napakasaya po ng gobyerno ng Netherlands. Maganda ang kanila ekonomiya lalong gumanda. Samantalang tayo, bangkarote, mga kabayan. Unbelievable. Maraming salamat po. Muna, mga tambay, bago po tayo magtapos, thank you po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada. Pagalingin nawa po kayong mag-asawa sa inyong mga karamdaman sa lalong mabilis. Jake Yahut ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley. Jem Aris ng United Arab Emirates. Jobelin Watanabe ng Japan. At si Pilam. Maraming salamat po sa inyong mga binibigay na biyaya. Thank you po. At syempre po sa susunod na vlog po natin, doon naman po natin i-shoutout po ang ating mga kababayan. Napakarami po, mga kababayan. Ngayon po, thank you po muna. At syempre po, shoutout din na po sa ating mga kababayan sa buong mundo. Lalo po yung mga kababayan natin sa Netherlands, dyan sa The Hague. Shoutout po, ingat po kayo dyan. Ingat po. At matatapos din po ang binigay po nilang malaking problema at pagsubok sa dating Pangulong Duterte. Matatapos din po yan at lalabas naman po ang katotohanan. Di po ba? Thank you po sa inyo po, mga kababayan ko. At syempre po, thank you rin po sa mga gusto po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kababayan. At syempre po, mga kababayan, huwag po natin kalimutan sa ating mga pagtulog. Isama po natin sa ating panalangin at dasal na maingatan po at madugtungan pa po ang buhay ng dating Pangulong Duterte at maingat at malayo po sa karamdaman at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kabayan. At syempre po, huwag din po natin kalimutan, mga kabayan, yung bilin po ng ating Pangulong Duterte, yung Duterten po, mga tambay, sa Senado. Duterten, solid Duterten, PDP. Thank you po, mga kabayan. Ingat po tayo. Ingat po. Bye-bye. Sa muli.